Sige po. So magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning. Lahat po ba nakakain ng breakfast? Nakatulog po ng mahimbing? May humabol mag-swimming kaninang ngayong umaga? Basta ito sa malamig namin eh. Yan. So praise God po no na kahit pagod tayo kahapon sa ating mga exciting na games ay lahat po tayo ay maayos. Yan, nakagising po tayo ng maaga at yan, handa po tayo na manambahan sama-sama para sa ating Panginoon ngayong umaga nito. Pwede po bang batiin niyo yung mga katabi ninyo ng good morning? Masaya kami, kasama ka namin. Morning po sa lahat. Ayan, so isang masayang umaga po, tulad nga ng sinabi ni Rian, sana lahat tayo ay nakapahinga dahil sabi nga dun sa ating worship night ay yung rest ay talagang matatagpuan natin sa Panginoon. Hindi lang dahil nandito tayo sa Tagaytay at meron tayong retreat, kundi dahil meron tayong Diyos sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Ngayon po, bago tayo magsimula sa ating pag-awit, alam ko excited na kayo na umawit para sa ating Panginoon, pero i-take po natin itong time na to para manalangin at ipagpasalamat muli yung panibagong araw na binigay niya sa atin. Naniyahan ko po ang lahat na personal natin siyang kausapin ngayong umaga. Bigyan ko po kayo ng ilang sandali at talagang itaas natin yung kanyang pangalan, i-glorify natin siya, and pasalamatan sa buhay na meron ang bawat isa sa atin. Manalangin po. Panginoon, maraming salamat po sa paggising sa amin. Isang napakagandang umaga muli para makasama ka upang masaksihan at maranasan ang kabutihan mo para sa bawat isa sa amin. Truly, God, that you are our faithful and wonderful God. And wala pong sino man, anumang makakapantay sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na mabuti at tapat sa lahat ng panahon. Ngayong umaga, Lord, we are excited to worship you. We are excited to sing for you. And we are excited to hear your word. Salamat dahil pwede namin itong gawin ng may kalayaan. Salamat dahil pwede namin itong gawin ng sama-sama bilang isang pamilya. Bagamat hindi po kami kompleto, salamat po dahil meron kami pagkakataon para lumabas at makapag-worship dito sa Tagaytay, Panginoon. Salamat kung paano ka kumilos mula sa aming pagdedesisyon hanggang sa pagpunta dito, Panginoon. Tunay na ang biyaya mo ay sapat para sa aming lahat. Maraming salamat po. Walang hanggang pasasalamatan ka namin, Lord God, dahil walang hanggan po yung iyong pag-ibig at pagkalinga para sa amin. Tataas namin ang iyong pangalan. Papupurihan ka namin, sasambahin ka namin, Lord God. Hindi lang sa araw na ito, kundi sa lahat ng araw ng aming buhay. Papuri sa iyo, O Yahweh. Salamat po. In Jesus' name. Amen. So, meron po akong verse dito na nais ko sana basahin natin ng sabay-sabay. Ito po ay sa mga awit 150. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas ng taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa salin ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin. Mga alpa at flauta, lahat ay purihin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pongnya. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh.
At ito po yung gagawin natin ngayong umaga, ang purihin si Yahweh. Magsitayo po tayong lahat, umawit tayo para sa Kanya. Tumalakpak po tayo sa ating Panginoon. I'll praise in the valley, I'll praise on the mountain, I'll praise when I'm sure, and I'll praise when I'm doubting.
natin, sabi po dun sa chorus, I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? Kaya maganda po nun sa umagang ito, sa panimula po ng ating pagsamba, ay pakinggan po natin yung mga patotoo ng ating mga kasamahan. Alam ko po na simulan na po natin ito kagabi, yung mga highlights po natin for the day. Pero ngayon po, maganda po no, na marinig po natin sa ating mga kapatiran yung kabutihan at katapatan ng ating Panginoon na sa nagdaang mga araw at mga linggo po. So, kung sino man po yung gusto pong magbahagi no, ng kabutihan po ng Panginoon, ng praises po nila, pwede po kayong magtaas ng kamay at ibibigay po namin Erica ang microphone para po mapakinggan po namin kayo. Sige po, meron po bang gustong mauna? Sige po, sige lang. Tunay na ang Diyos ay ang nagbubuklod sa atin kahit na bata. Kasi kasama ko sa group, puro mga bata, no? Pero alam niyo yung bonding na, yung Diyos yung nagbubuklod sa atin. So salamat sa Diyos na nagkaroon tayo ng pagkakataon magsama-sama dito. No? Purihin siya. Salamat po. Sino po ang gustong sumunod? Magbigay po ng pasasalamat sa ating sita po. Purihin Panginoon, no? Sa nagdaan ng ilang taon na pandemic, ngayon ko lang uli nakita ang buong iglesia. Praise God. Na-miss ko ito, yung sama-sama natin. Kasi every year nung nakakaraan, hindi mo ilang taon, 3 taon tayong nakakulong sa ating mga lungga. Pero maraming salamat. Talagang napakabuti ng Panginoon. Salamat dahil nagsama-sama tayo muli ngayon. Nakita natin yung mga bagong mukha, bagong pamilya. Meron kaming mga bagong worship leader na magaganda. Salamat sa Panginoon. Praise God! Real, siguro ako din. Sige, Erica, please. Sige, praise God kasi, sabi ko nga ayoko. Hindi, ayan. Kasi nakalabas na po ng hospital si Mama. Yay! Tapos, kailangan lang po niya ng therapy. So, salamat po sa Diyos sa kanyang kabutihan. And salamat din po sa panalangin niyo para sa kanya. Praise God. Salamat, Erica. Meron pa po bang gustong humabot? Si Ate Nympha po. Gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon kasi marami po akong matatanggap na blessing. Pero tuwing umaga, yung ako lang nag-aano ako sa kanya lagi, nagpapasalamat. Gusto ko po siyang pasalamatan sa maraming tao na napakabuti ng Diyos. Kasi po, kahit gaano kahirap ng buhay, hindi na po ako pinababayaan. Salamat po sa nag-sponsor kasi hindi ko po inaasahan makasama ko dito. Nag-ano po sa sasakyan, nag-ano ng mga pangalan. Sabi ko, baka hindi ako kasama kasi hindi ano yung pangalan ko. Panghuli po ako. Sorry. Thank you po. Kasi hindi po talaga ako sanay. Ngayon lang po ako nakapag-ano dito. Yung maraming tao na. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat kasi napakabuti po talaga ng Diyos. Nandiyan po siya po. Sige po, maraming salamat po. Alam ko, madami pa po tayong nais pagpasalamat sa Panginoon at kulang po ang umagang ito para mapakinggan ng lahat. Pero ipagpatuloy po natin ang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay tumayo. Muli nating awitin itong favorite song natin, no? Na pagtataas sa pangalan ng ating Panginoon dahil siya ang nagkakaloob sa atin ng kalakasan, kapayapaan at higit sa lahat ng kagalakan. Di
si Yahweh. At si Yahweh ang nag-iisa at tunay na Panginoon. kailan hindi nagbabago. Amen po ba? Amen! Sumari po muna tayong makaupo. At tayo po ay pangungunahan ngayon ni Rhea Naig sa ating panalangin.
Tayo po ay pumikit at manalangin. Lord, Heavenly Father, good morning po. Salamat po sa mga awitin, Lord, and salamat po dahil kami po ay na-bless, Lord, sa mga awitin, Lord God, na ginamit through Teacher Erica and Ate Rhea. Salamat po sa umagang ito. Salamat po dahil kami ay iyong ginising at dinala rito ng ligtas. Salamat po sa magandang panahon at magandang paligid na iyong nilikha. Tunay na ikaw ay dakila at ikaw yung naglikha nitong lahat, Lord God. Salamat po sa pagsama sa amin simula sa biyahe hanggang ngayong umaga. Salamat po dahil talagang nag-enjoy kami at the same time nagkaroon ng kapahingahan. Tunay na ikaw ang Diyos naming tapat sa lahat ng oras at Diyos na may gawa ng lahat. Panginoon, sa umaga pong ito, kami po ay lumalapit upang magpakumbaba at humingi ng tawad sa aming mga pagkakasala. Patawad po sa mga sadyang ginagawa at hindi nasadyang pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Pagkalooban niyo nawa kami ng malinis na puso at tangi ikaw lamang ang aming maitaas at mapupurihan sa araw-araw naming pamumuhay. Lord, we lift up to you ang mga elders and deacons na naunguna sa aming simbahan. Naway pagkalooban ninyo sila ng good health, strength, at wisdom and knowledge na kung saan maging maliwanag ang iyong nais gawin upang kami maging malago at yung Iglesia, Lord God, sa pananampalataya. Also, Panginoon, itinataas po namin ang bawat miyembro at family members na nakakaranas ng sakit. Pagalingin po ninyo sila. Salamat po, Panginoon, sa mga answered prayers. Tunay, Lord, na ikaw ang nagbigay ng kalakasan, kaligtasan at kagalingan sa amin. Gayon din, Panginoon, naway bigyan ninyo ng comfort ang bawat isa na may pinagdadaanan. Kayo po nawa ang yumakap at magbigay ng aliw sa amin. Tulungan po ninyo kami na sumunod sa inyong mga utos. At naway kami maging modelo ng inyong kabanalan sa school, sa work, bahay at sa community. Father, we praise you sa mga church ministry na patuloy na nagpapagal. We pray for the guidance, knowledge, and wisdom sa mga ministry na iyong ibinigay upang kami ay lumago in faith and at the same time ay maging inyong mga tagasunod. We pray for Sunday school teachers. Naway pagkalooban ninyo kami ng wisdom at ang aming may tuturo sa mga bata ay magmula sa iyo. We pray for kids. Naway tulungan mo silang lumago at makilala ka. Also po, we pray for the youth ministry. We praise you on how we grow in numbers. And we pray, Lord, na tulungan din ninyo kami na mag-grow in faith at maging mabuting model. Naway mag-reflect sa amin ng pagiging tunay na Kristiyano. We pray that ang lahat ng aming natutunan sa aming mga ministry ay may apply namin sa ibang tao to share the good news and to share yung love na pinaparanas ninyo sa amin. Thank you, Father. I pray po for discipleship. Naway kami ay maging tunay mong alagad. Salamat dahil ikaw ang aming guro. Tulungan po ninyo kaming maging mabuting tupa at samahan po ninyo kami sa aming paglago. Lord, we also pray for the missionaries. I pray, Father, that you will sustain and guide them kahit nasaan man sila. Salamat po. Iiwas po ninyo kami sa mga tukso at pagkakasala. We pray po sa mga away na nangyayari between Israel and Iran, naway humupa na ito upang wala ng mga inosente ang madamay pa. Father, I pray po na samahan po ninyo kami hanggang sa pag-uwi namin. Naway, ingatan po ninyo kami sa aming biyahe, pabalik sa aming mga bahay, at talagang umuwi kami ng maraming alaala kasama ang aming pamilya sa inyong Panginoon. Ma-remind po sana kami palagi sa inyong kabutihan at love sa amin. Father, we lift you high and we ask for your glory.
Salamat dahil pwede kaming lumapit sa inyo at alam namin na didinggin mo ang aming mga panalangin. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Kagabi po, during our worship night, sabi po ni Joanna na nandito po tayo ngayon sa Tagaytay, hindi lang kasama yung ating family by blood, but even family by faith and in spirit. At isa pong pagpapala no, na kahit sa ibang-ibang lugar man po tayo nagmula, iba-iba ba pong mga profesyon, mga iba-ibang pinanggalingan, ay masasabi po natin na parte tayo ng iisang pamilya. Dahil po, minsan sa buhay natin ay tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Lord and Savior. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating panambahan, atin pong itaas kung sino ba si Jesus, dahil siya naman po ang reason kung bakit tayo nandito at sama-sama na nanambahan. So tayo po tumayo at muli po tayo umawit. Jesus, the Lamb of God, worthy is your name. Jesus, the Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious tool, for to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus.
matibay na sandigan. At tulungan mo po kami, Panginoon, na kahit po mayroon po kami mga pinagdadaanan, ay hindi po kami mayayanig na mga problema ito. At tulungan mo po kami, Lord. Hawakan mo po kami nang sa lahat po ng oras at pagkakataon ay talagang itutuon lang po namin ang aming mga mata sa inyo lamang. Lord, ngayong umaga po ito, tinataas po namin sa inyo. So, Kuya Ken, salamat po sa paghahanda na ibinigay niyo po sa Kanya para po sa mensahe na ibabahagi niya sa amin ngayong umaga. Lord, nawa po sa aming pakikinig ay madami po kami matutunan at higit po sa lahat ay mag-glorify po ang inyong pangalan sa aming magkasama. Lord God, we give you back all the glory and praise. In Jesus' mighty name, we all say, Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Maaari na po tayo mga nakaupo. At tawagin po natin si Kuya Ken para sa mensahe. Thank you. Aabot kaya dito. Pala nagdala tayo ng extension ito. Ito nga, nalimutan natin. Okay na. Okay na. Okay na yan? Okay na. Sige. Kuya dyan. Ayan, good morning po sa ating lahat. Pakibati nga po yung nasa gilid ninyo. Pakitanong ko, nakapag-rest ba sila? Okay. Tanong nyo kung nakapag-rest. Sabihan nyo din na huwag magre-rest ngayon. Okay, bawal matulog habang nagsiselfon. Bawal din mag-cellphone. Dapat pala kinokolekta natin. Parang nasa classroom. Sige, ayan, hayaan nyo po, nabatiin ko po na kayo lahat ng Happy Lord's Day. At di ba ang sarap ng lamig ng Tagaytay, ano? Pwede ba dito? Mag-check ako kung pwede ba ng work, hello, ng work from home setup ulit. Pero ayoko na bumalik sa online. Pero sige, hayaan nyo na muna na panandalian tayong matuwa. Kaya dahil napalayo tayo sa mainit na panahon sa syudad at sa mga bagay na ating mga pinagkakaabalahan. Ngayon, hindi ko po na-imagine ang summer nang walang beach. Di ba? Tama ba? Pag summer beach. Pero okay na sa akin pala yung malamig. Kasi naisip-isip ko, pag nasa dagat ka na, mainit naman yung tubig. So pareho lang din pala. Pero, yaman din lamang pinag-uusapan natin yung init, no? Ang sumasalubong sa atin ngayon ay ang painit na panahon. Kahit naka-aircon kami, pag lumalabas naman ako ng classroom, mainit. Literal na tumatakbo talaga ako. Okay, mula sa isang classroom, papunta sa kabila kasi ang init. Sabi ng mga estudyante ko, "Sir, why are you running?" Sabi ko, "Try going outside." Okay, kasi mainit talaga. At yan po, no? Yan po yung heat index ng April 26, no? Hindi ko na in-update, pero 'di ba, ang init-init ng panahon. Dahil nga mainit na panahon, yung episode na pinapanood ko sa K-drama, painit na rin ng painit, no? Hayaan yung i-indulge ko kayo sa pinapanood ko, no? So, ayoko talaga nanonood ng mga series na ongoing. Saka yung mga parang laging pinapanood ng mga tao. Pero sabi ko, sige na nga, magbigyan na nga natin yung Queen of Tears na yan. Actually, iniisip ko nga kung papanoorin ko ba yung Can't Buy Me Love, eh.
Kaso nakita ko 100 episodes na. Sabi ko, thank you na lang. Ayoko na manood ng 100 episodes. Okay, at least ito, 16 lang yung commitment ko sa oras. Sandali lang, no? Pero naisip-isip ko to dahil yung bida dito, no? At katulad lang din ng maraming K-drama, ito baliktad lang. Pag manonood ka ng K-drama, maraming team na yung lalaki sobrang yaman. Tapos iibig siya sa isang ordinaryong babae. Pero ito baliktad. Yung lalaki, ordinaryo, tapos yung babae, sobrang yaman. Sana all, no? Okay, pwede bang makahanap ng ganyan, no? Okay, yan ang joke time namin, eh. Kung ano bang pangarap ko daw sa buhay. Sabi ko makapangasawa ng eredera. Pero syempre, joke lang yun, ano? Okay, baka sabihin nyo, mukha akong pera, tama-tama pa naman, ang pinag-uusapan natin ngayon, patungkol sa pera. Okay, pinakamayamang mga tao. Hindi po ba, pag inisip natin, okay, ang pamantayan ng ating success po ay kung gaano kayaman ng tao. At ito po yung top 10 richest, okay, sabihin na families in the Philippines. Imagine niyo po yung siblings, okay, 14.4 billion, hindi lang pesos, dollars. O, no? Isipin niyo na po yan, no? Tapos parang yung nandito sa huli, kilala naman natin yung may-ari ng PAL, no? si Lucio Tan, $2.2 billion. Okay? Ako pag iniisip ko, kung may ganyan ako karaming pera, paano ko nga pagagastusin yan, ano? Okay, pero grabe po, no? Napaka-importante po ng pera. Tanongin yung katabi nyo, importante ba ang pera sa inyo? Maniwala kayo, lahat kayo sasagot ng oo. Diba? Importante naman talaga ang pera sa buhay. Kaya naman po, no? Okay, kaya naman po, higit, kasi pag inisip nyo po, no? Pag binabasa nyo yung mga katuruan po ng Panginoong Jesucristo, no? Parang, di ba, kasalanan, kaligtasan, iniisip natin yung mga bagay na yan. Pero alam nyo po ba, that the Bible contains a lot of teachings about money. Okay, tingnan nyo po ito, no? Okay, ni-research ko lang ito, mabilis lang. 500 verses on prayer and faith. Pero observe nyo po, 2,000 verses about money. Ganon po ka-importante ang usapin sa pera para po sa Panginoon. Hindi dahil siya ang Panginoon ng pera, pero gusto niya makita kung paano tayo maging steward ng yaman na kanyang binibigay at paano din natin ito binibigay sa iba. So, okay, giving. Kaya naman po, no, ang ating po teksto ngayong umaga, kung may magbiblia po kayo, ay inanyahan ko po kayo na buksan ito sa Mateo 6, okay, 19 to 24. No? So, ayahan ko po lahat na tumayo, okay, sa ating paggalang sa salita ng Panginoon. At gaya po ng nakagawian, pag ako po ang nangangaral, okay, alternate reading po tayo ng salita. Ito na po, provided na po. Ako po yung unang magbabasa ng unang verse, kayo po yung susunod. Salitan po tayo. Okay na po ba yung instruction? Sige po. Matthew chapter 6 verses 19 to 24. Lay up treasures in heaven. Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body, so your eye itself in your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is that darkness? No one can serve two masters, for either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Praise God. Okay, for the reading of His Word. So, maaari na po tayo makaupo. Sige, ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay pinamagatang tithe or tithe. Okay? Revelations of treasure. Ano po ba ang nire-reveal ng mga yaman sa ating, patungkol sa atin? Ano? Una po, okay, unang katotohanan po, treasures reveal what we value. Okay, pangalawa po, treasure affect our vision. At pangatlo po, treasures show who we serve. At yan po ay yung ating pagbubulay-bulayin ngayong umaga. Samahan niyo po kung panandali ang manalangin. Panginoon, salamat dahil mabuti ka po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil
Binigyan niyo po kami na panibagong araw, na panibagong buhay. At salamat, Panginoon, dahil alam po namin na kayo po ay mangungusap ngayong araw na ito sa amin. Panginoon, kayo po ang magpira-piraso ng tinapang ng buhay at pakainin ng aming mga spirito. At Panginoon, hayaan niyo po na talagang panandalian kaming naming iwaksi, Panginoon, ang mga alalahanin namin sa buhay at talagang makinig lamang kami, Panginoon, sa sasabihin niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, at Panginoon, gamitin niyo po ako bilang inyong mouthpiece at naway kung may sasabihin po ako na hindi po nanggaling sa inyo ay iwaksi niyo po at salita niyo lamang po ang aming mapakinggan ngayong umaga. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen na amen. Ayan, so ngayon po, no, so nakita nyo, 3 po, no, pwede naman tig-iisang oras yan. Pero, okay, ayoko naman na hindi kayo makapag-enjoy sa Tagaytay, so hayaan nyo po, no. Ang slides ko ay 31 slides lang. So, meaning, 5 minutes per joke lang. Sige, okay, so, sige po, dumako na po tayo. Tithing, ano po ba yung tithing? Okay, isa po itong prinsipyo na nanggaling po sa Old Testament. Okay, 10%, okay, of our income. Ito po yung ginawa ni Abraham. Okay, ito rin po ay nakaatas sa Law of Moses. At may iba-iba pong klaseng tithe, no? Ang interesting po, no, naglalakad ako sa hallway namin, nalimutan ko, yung isang subject pala sa school namin is consumer math. At nung sabi ko, ano bang equivalent ito nung high school ako? Business math. Ayan, may business math ako nung high school. Hindi ko alam, RBEC curriculum pa ako, pero yung K-12, may consumers math na sila. Pero, napansin ko lang, isa sa mga activities nila, kasi pinapost ng mga estudyante ko yung mga projects nila doon sa labas ng classroom. At nakita ko puro tithing. Sabi ko, saktong-sakto, ha? Okay, so nagbasa ako, no? At very interestingly, no? Okay, little did I know na konti na pala yung alam ko about tithing. Meron pala iba-ibang klaseng tithing. Okay, may tithing for agricultural products, for storehouse, for the Levites, etc., etc. May taon din na hindi nagtatithe. So marami pala, no? Okay, integral pala siya sa society ng mga Israelites. Required siya dahil sinabi ng Panginoon na magbigay. Pero, ang magandang tanong, nag-a-apply pa ba sa atin yan ngayon, ano? Okay, ngayon po, ang puso po ng tithing, the very core concept po of tithing is giving. At napagtanto ko, yung 10% pala ay hindi requirement, kundi minimum. Kaya po, generous giving. Okay, ulitin ko po, no? The 10% cap is not, okay, a requirement. Rather, it's the minimum of how much we should be giving. Okay, hindi po ito para yumaman ang iglesia. Pero tandaan po natin, okay, may kasabihan po sa Biblia, the more you give, the more you receive. Dahil nagiging daluyan po tayo ng pagpapala ng Panginoon. Pero, di ba, ang hirap pong magbigay. Isipin niyo po, no, kung sumisweldo po tayo ng 20,000 pesos sa isang buwan, magkano po ang 10% nun? 2,000. At hindi po ba, ano mang mabibili mo sa 2,000 ngayon? No? Marami pa. At least, no? Okay, kasi isipin niyo, kung mabibigay pala ako sa Lord ng 2,000, may 18,000 na lang natira sa akin. Pero may tax pa yun, magta-tax pa and all that. No? Okay, ngayon, iba pong usapin yun, hindi po yung ating pagbubulay-bulayan, kundi yung core ng tithing. Yung puso po kung bakit kailangan mag-tithe. Kaya po, titingnan natin yung talata natin sa Mateo. No? So, yung context po ng the Gospel of Matthew, okay, si Matthew po, very interesting, no? Kasi si Matthew, usaping pera to, tax collector. No? Tax collector pa siya, no? Pero, naging disipulo siya ng Panginoong Jesus. At ano pong purpose ng buong aklat po ng Matthew or ng Mateo para po patunayan na ang Panginoong Jesus, okay, ang Mesiyas, ang hari ng lahat. So, our eternal King. Pag tinignan po natin yung outline, mabilis lang po, no? Mahaba po yung outline. No? So, hindi ko na babasahin lahat. Pero yung ating pong talata, kung mapapansin niyo po, nasa pang-4 na bahagi, the authoritative message of the Messiah, kingdom life for His disciples. Paano po mabuhay ang isang disipulo ng Panginoong Jesucristo? At pati, pansin niyo po, lahat po ng bahagi may salitang Messiah. Kasi yun po yung emphasis ng buong aklat po ng Mateo.
patungkol sa Mesiyas. At sino yung Mesiyas? Ang Panginoong Jesus. Pero balikan ko lang po, authoritative message of the Messiah, kingdom life for His disciples, or kingdom living. Paano po pamamuhay bilang isang mananampalataya ni Kristo? Ngayon po, okay, pag pinansin niyo po, yung sa bahagi na Matthew 6, bago po yun, kasi continuation po ng Matthew 5 ang Matthew 6 for obvious reasons, ito po ay nakapaloob sa Sermon on the Mount. Ayan. Ako lagi ako may sermon on the table sa mga estudyante. No? Okay, lagi na lang naninermon. Pero wag po kayong mag-alala, hindi niyo po ako makikita sa TikTok at tinitiktok yung mga estudyante. Habang pinapagalitan yung mga bata, tinitiktok. No? Hindi ko po yung ginagawa. Okay, pero balik lang po tayo, no? Sermon on the Mount, at very, very interesting po yung mga malalaman nating mga katotohanan patungkol po kung ano nga ba yung nire-reveal ng mga yaman patungkol sa atin. Una pong katotohanan, treasures reveal what we value. Tanong po, yaman din lamang po na napakainit ng panahon, sabihin na po natin na of course, ayaw natin mangyari. Pero pag nasunugan po tayo, ano po bang una natin ililigtas sa bahay? Yung aso. Nauna pa yung aso sa anak. Okay. Naku po. Naku. Di ba? Isipin niyo po. Hindi, scenario lang po, di ba? Or kung bumaha po, tas lulubog yung bahay ninyo, ano po yung ililigtas ninyo una? Di ba? Pusa. Kanina aso, ngayon may pusa na. Nako, asa na yung priorities natin? Okay, mas mahalaga pa yung hayop sa tao. Okay, pero isipin niyo po to, no? Maganda pong pagbulay-bulayan to. Kasi totoo nga po, no? Okay, ano pa yung una nating ililigtas? Ako, pag tinanong niyo po ako, yung hindi na kayang palitan. Okay, syempre yung buhay ng tao. Okay, pangalawa po, okay, dahil millennial ako, may mga pictures pa ako na wala digitally. 'Di ba? Memories o mga sulat, ganun. Yung love letter sa akin nung crush ko nung grade 6, iligtas naman natin. Okay. Pero nag-asawa na siya. Hindi na kayong umasa. Ako nga hindi na umaasa eh. Ano ba? Hinayaan na natin masunog 'yun, 'di ba? Pwede namang sige, bahala na. Ngayon na, pwede na natin sunog. Pero hindi po ba? Okay, kapag may sakuna po naganap, ano po ba? Kasi dito po ipapakita kung ano yung pinakamahalaga para sa atin. Sabi po ng teksto, okay, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and whether thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Naku, nung pine-prepare ko po yung sermon na to, sabi ko, nakapag-sermon na ako about this passage. Kasi tinignan ko yung files ko eh. Sabi ko, saktong-sakto, meron na nga ako. So ngayon, paano ngayon? Paano na? Okay, paano ko, ibabahagi ito ng iba naman? Ngayon, paalala lang po sa atin, no? Una po, pag tinignan po natin yung unang bahagi na yun, kasi di ba, treasures reveal what we value. Ano yung command ng Panginoong Jesus? Do not lay up for yourself treasures on earth. At napaka-logical po na reason dahil pwede itong nakawin, pwede itong masira. Pero yung totoo po, di ba, nag-iimpok pa rin tayo? Okay, di ba, nag-iipon tayo ng pera, nagbabayad tayo ng mga gamit, kasi investment, hindi ba? At hindi po sinasabi ng Biblia na masama. Pero ito po isang babala sa atin. Kaya nga nagbibigay ng imperative or command ng Panginoong Hesus. Huwag. Okay, kasi kapag tayo po ay na-engross po na mag-ipon po ng yaman sa mundo, tinuturing na natin ang mundo na ating tahanan. Na dito na tayo habang buhay. Kaya po, yan po ang kanyang warning. Kaya naman po, bukod po sa warning or paalala or command sa atin, nagbigay po siya ng alternative. Sabi niya, but lay up for yourself treasures in heaven. So instead na mag-impok tayo ng yaman dito sa mundo, mag-impok tayo sa langit. Ngayon, ang magandang tanong, paano nga ba yan? Hindi ba? Pwede ba akong mag-sign up na lang? No? Okay, pwede po bang mag-invest sa langit? Okay,
Pwede naman kayo mag-invest sa kabilang buhay, bumili kayo ng insurance. Para pag kayo po ay kinuha na ng Panginoon, may maiwan pa para sa mga kamag-anak nyo. Pero siyempre, okay, hindi naman yung biro, pero maganda pong gawin yun. Pero paano nga ba mag-invest sa langit? Tingnan po natin yung kabuuan po ng talata. Yung Sermon of the Mount po, okay, nauna po yung mga blessed. No? Okay, gandang living. Pagkatapos po nun, ang emphasis na po ay righteous living. Okay, pag sinabi niyo pong righteousness, sabi po ng ni Merriam at Webster, hindi po niya pangalan at apelyido yan. Okay, Merriam-Webster, acting in accord with divine or moral law, free from guilt po to, or sin, morally right or justifiable. Ngayon po, nung binasa ko naman sa Bible Dictionary, sabi ang righteousness po ay yung ating relasyon patungkol sa banal na Diyos at tayo makasalanang tao. Paano tayo humaharap sa Kanya? Are we righteous in His sight? Kaya 'di ba pamumuhay ng may kabutihan sa ating pang-araw-araw na buhay. So, paano po mag-invest? Gumawa ng mabuti. Pero isa po itong paalala. Ang paggawa po ng mabuti ay hindi para sa ating kaligtasan. Hindi po tayo ililigtas ng ating mabuting gawa. Bagkus ang tanging magliligtas lamang sa atin po ay ang righteousness po ng Panginoon na ating pong makukuha kapag tayo po ay nanampalataya sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Pero kung tayo po ay mamuhay ng isang righteous life, kailangan po nating mamuhay ng mabuti. Dahil ang Biblia po ay nagsasabi, meron pong mga rewards in heaven. Sa bilang pagsunod sa Panginoon at sa Kanyang salita, bilang mananampalataya. Amen po ba? Okay, kaya po tayo gumagawa ng mabuti dahil gusto natin mag-invest sa langit. Ngayon po, dumako po tayo sa panghuling bahagi po ng talatang iyon. Sabi po doon, where your treasure is, there your heart will be also. Kaya yung pangatlo po, command, alternative, ngayon po, the heart of the issue is actually the issue of the heart. Kasi napakahalaga po ng konsepto po ng puso, sa mga Hebrews, sa mga Israelita. Ito po ay symbolic, pero it represents po, ito po ay ang kabuoang representasyon ng buong tao, katauhan natin. Kaya pag sinabing where your heart is, where your treasure is, there your heart will be also. So ngayon po, tingnan po natin ang ating sarili kasi isa po itong magandang paalala at babala sa atin. Dahil totoo po, mahalaga ang pera. Pero bakit nga ba mahalaga yung pera? Dahil ba makakabili tayo ng gusto natin, ng mga pang-araw-araw natin pangangailangan? Pero ang totoo po niyan, kaya po tayo nag-iimpok ng pera at gusto natin yumaman. Sabihin ko po sa inyo, ito po yung malungkot na katotohanan. Pag tinatanong ko po mga estudyante ko, anong gusto mo sa hinaharap? Kaya anong gusto mo paglaki mo? Maging mayaman, yumaman pa. Sabi ko, pambihira naman, mayaman na nga kayo, yayaman pa. Yung pa rin yung pangarap niyo, gusto niyo pa rin yumaman. Pero hindi lang para sa mayaman yan. Kayo po, gusto niyo po bang yumaman? O diba? Sabi ko sa inyo, okay, lahat tayo gusto niyan pero let this be a reminder to us. Bakit nga pa natin gustong-gustong yumaman? Dahil ito po ay nagbibigay sa atin una ng sense of significance. Pag mayaman ka, nire-respeto ka. Hindi ba? May position ka. Kaya nga, nasa top 10 ka ng Forbes list of richest individuals in the Philippines. Di ba ginagala? Kayo lang na club, dahil kayo lang yung may kakayanan magbayad para sa mga ganitong klaseng lugar or services, di ba? May sense of significance, importante kapag mayaman. Pangalawa po, security, hindi na ako mag-aalala. Di ba? Pag may pera ka, okay lang yan. Kahit pa tumaas yung presyo ng langis, okay lang yan. Di katulad ko, tumatakbo na ako sa gas station pag nalaman ko nang magtataas na naman ang presyo ng gasolina. Okay, good thing po, chinek ko, bababa po. Pero konti lang, barya. Pero 'di ba? Yung mga iba, okay lang 'yan, ganyan talaga.
Okay, it provides security. So, significance, security. Pero hindi po ba, dapat ang dalawang bagay na to, hindi natin inaatas sa pera, sa yaman, kundi sa Panginoon. Okay, tingnan niyo po yung katabi niyo. Royal family po tayo, no? Okay, we are called to be a royal priesthood. So, mga prinsipe at prinsesa, reyna at hari pala tayo. Dahil parte pala tayo ng pamilya ng Panginoon. Amen po ba? Hindi ba? Okay, isipin niyo po yan. Dapat yung sense of significance po natin, nanggagaling sa Panginoon, hindi po sa dahil anong meron tayo. Amen po ba? At ang sense of security po natin, dapat nanggagaling din sa Panginoon, hindi po sa pera. Amen po ba? Parang pahina ng pahina. Okay, sige. Ngayon po, okay, dahil nakita na po natin yan, mag-reflect lang po tayo ng konti, no? Pagbulay-bulay po tayo, pananalian, no? Tayo po ba ay nag-iipon ng yaman sa lupa o sa langit? At sa paanong paraan po ba natin ito ginagawa? At I guess po, ito yung pinakamahalagang aral po ng bahaging ito. Kamusta po ang ating puso? Kasi nga, ang paalala po sa atin, for where your treasure is, there your heart will be also. Nasaan po ang puso natin? Ngayon po, dumako na tayo sa, wow, ang bilis ko pala. Okay, sa pangalawa, kay katotohanan po ng atin, no? Pamagat po natin type or type, no? Mamaya po, no? Bibigyan po natin ng emphasis. Ano po ba yung nire-reveal sa atin na, okay, ng mga yaman? Una po, no, okay, nakita na natin is, okay, di ba? It reveals what we value. Pangalawa po, okay, treasures affect our vision. Ngayon po, no, very interestingly, no, pag tinignan niyo po itong chart na to, sino kaya nakaka-relate dito? No? Kapag tinanggal niyo po yung salamin niyo, naku, napakalabo, no? Okay, hindi na. May napanood po akong video, ganyan, iba-iba yung ano, no, yung sa vision. Lumalabo pag walang salamin. Mahirap naman talaga po yan. Dito po natin makikita yung halaga ng ating vision po sa ating pang-araw na araw na buhay. Amen po ba? Kaya pag-ingatan po natin yung ating mga mata. Sa mga bata, huwag kayong cellphone ng cellphone. Kasi papagalit na kayo na natin nyo. Pag nagkasakit kayo, sasabihin sa inyo, kasi kaka-cellphone mo yan eh. Okay, sige kayo. Huwag kayong kaya huwag kayong masyadong mag-cellphone. Okay. Ngayon, napakahalaga po ng vision. At kung iisipin nyo po, no, parang out of place naman ata itong passage na to. Biglang suddenly, sabi po sa ating teksto, the eye is the lamp of the body. Ha? Kanina yung treasure eh. Biglang ngayon, nag-uusap tayo patungkol sa mata. So if your eye is healthy and your whole body will be full of light, okay, but if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If the light in you is darkness, how great is the darkness? Ngayon po, bakit po ito binabanggit? Dahil ang totoo po, marami po sa mundo ngayon ay bulag sa katotohanan dahil sila po ay nabulag na ng pera. Spiritual vision. Context po, kasama po sa mga nakikinig sa Panginoong Hesus sa Sermon on the Mount ay mga Pariseyo. At it has blinded them, in their, of course, spiritual vision. Ngayon po, may kasabihan po tayo sa English, no? The eyes are the windows of the soul. Tama po ba? Di ba pag nakita mo yung mata, pag tinignan nyo yung sa mata yung tao, no, parang makikita mo kung ano nararamdaman niya, di ba? Kung malungkot ba siya, masaya ba siya, kung may pera ba siya o wala. Ayan tayo eh. Okay? Pero ang totoo nun, di ba, dalawang bagay po, no, kaya mahalaga yung mata. Ginagamit natin yung mata para tumingin, pero, kaya siya window, pwede rin tayong tingnan. No, kung ano nasa loob natin. Ngayon po, naranasan ko na po, no, nag-joke lang ako, nagdadrive ako. 2 beses ko na pala ginawa. Hindi masyado masayang joke, pero ako yung nagmamaneho, nasa gitna kami ng ng kagubatan sa may Subic, no? So nagdadrive kami, walang ilaw. Yung headlight lang. Tapos ginoke ko lang, pinatay ko yung headlight. Sabi ko, uy! Tapos binuksan ko ulit. Sabi ko, ganun pala kahalaga yung headlight, yung ilaw, no? Kaya ako naisip yun. Isipin niyo po, no? Ito po yung binabanggit ng Panginoon sa talata. Ganun kahalaga yung ilaw. Pero kung punong-puno na pala tayo ng kadiliman sa loob, wala tayong ilalabas na ilaw. Ngayon po, ang yaman,
it can distract us. Pwede tayong, di ba? Naku, pag sweldo na, tapos nakita mo yung Lazada, saka yung Shopee, patay na. Na-distract na naman tayo. Sabi ko po sa inyo, hindi ako nagbibiro. Habang ginagawa ko yung sermon, ilang beses ako nakakita ng notification para sa sapatos. Sabi ko, naku, bibili na naman ba ako ng bagong sapatos? Bibili ba ako ng sapatos? Bibili ba ako ng sapatos? Sabi ko, ako yung magsisermon. Okay, wag akong bumili ng sapatos. Okay, hindi ako bumili. Wag mo kayong mag-alala. Salamat sa Panginoon, hindi ako bumili ng sapatos. Mamaya. Wala. Pagkatapos ko mag-preach, joke lang. Huwag kayong tingnan nyo, nadidistract din kayo eh. Okay, pangalawa po ay it blurs our vision. Kasi pag yun na yung gusto natin, no? Pag, di ba, may gusto tayong bilhin, paulit-ulit mo na yung titignan. Okay, nagbo-blur na yung vision mo, parang hindi mo na alam yung priorities mo. Hanggang mabulaga na tayo, kailangan ko talaga to. Okay, so pipindutin ko na yung, okay, buy now. Okay, check out mo na. Pero totoo po yan. Ano tinatawanan natin? Pero totoo po yung mga bagay na yan. Ang pera natin, it can distract us, it could blur our vision, it can even blind us. Nawawala tayo kung ano yung mas importante, ano ba yung pinaprioritize natin. Kaya nga, nakakatawa yung Pilipino po, no? Kasi meron tayong kasabihan naman, nasilaw yan sa pera. Kaya niya ginawa yan, nasilaw sa pera, nabulagan ng pera. At ang mga akma po, no? Kaya sa talata, no? Kasi gano'n na gano'n naman po ang ginagawa ng pera sa atin. Kaya nga po, no, kaya napakahalaga po natin. Kasi yung pag-covet po, no, kaya nagulat po ako, no, kasi nung word study ko nga po, no, itong bagay na ito, no, yung greed at covetousness is used synonymously. Hindi sila pinaghihiwalay, kahit sa translation. Nagulat ako, yung translation, okay, na mabuting balita Biblia, sa covetousness, is kasakiman. Kasakiman is greed. Di ba? Gahaman. Okay, so isipin niyo po no? Okay, interrelated sila. Dahil isipin niyo po, bakit nga ba natin gusto bumili ng mga bagay? Pag may nakikita tayo sa iba, hindi ba? Uy, may bagong sapatos yung Uy, may bagong gadget. Uy, yung ina-advertise mukhang maganda. Di ba? Sa pamamagitan ng ating mga mata. Nakikita natin eh. At ninanais natin. We covet. Okay, so, it is done through our eyes. Kaya nga po, it affects our vision. Treasures. Sasabihin ko po sa inyo, pag nakakita po kayo ng 1,000 piso nakakalat dito sa labas, wala na, akin na yun. No. Wala na, yan na, nasilaw na sa pera. Di ba? Totoo po yan. Di ba? Ganyan po ang tao. Okay, mahina po tayo pagdating sa yaman. Kasi it presents itself already. Diba? Nasisilaw, nabubulagan po tayo. Kaya nga po, kailangan natin ng rebuke at paalala, ng reminder. Kaya so, nakita po natin, okay, treasures reveal what we value, treasures affect our vision. Okay, kaya tayo po magbulay-bulay naman, Kaya, una po, ano po kaya ang distraction sa ating buhay patungkol sa paggamit ng pera? Pangalawa po, sa paanong paraan po dapat natin ayusin ang ating paningin patungkol sa pera? Kasi importante po yan kung paano natin tingnan yung pera eh. Pansarili ba to? Pang sa ibang tao ba to? Para sa Diyos ba to? Ano po ba? No? Tandaan po natin, gayahin po natin ang sinasabi po ng sumulat ng Hebrews. Imbes na tignan po natin ang pera na ating pangsarili, tignan po natin ang yaman pong ating natatanggap, ang perang ating na meron tayo na para sa Panginoong Hesus. Diba? We should look to Jesus instead. Okay, minsan kasi sarili natin eh. Ako po minsan pag tinitingnan ko yung sweldo ko, sadali magbabayad na ako ng bills kasi diretso na eh. I-online mo na lahat ng bills eh. Hindi ko pala naisip si Lord. Nahuli na naman si Lord. Tira na naman ang mabibigay ko kay Lord. Kasi nagbayad muna ako ng bills. So sarili ko pala ang tinignan. Nalimutan ko na. Okay, tingnan ng Panginoon na mas mahalaga
sa lahat. Pangatlo po, no, kaya yun, ang bilis ko pala. Sobrang bilis ko nga, no? Parang yung 2 hours ko dapat na minimum, hindi marireach. Okay, dumako na po tayo sa pangatlong katotohanan po. What does treasures reveal about us? Treasures show who we serve. Ngayon po, no, okay, alam niyo po ba itong mga movie na to? Okay, Kung Fu Panda, ito po, yung sa mga may edad na po, ito po naaalala nyo, no? Okay lang yan. Kasi ako, yun na yung naaalala ko, si Jackie Chan na. Okay, kaya po ganyan is because, di ba, may master. Okay, sabi po dito, no, sa ating talata, no one can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Sa Hebrew po, no, sa Greek, okay, yung master po ay kurios, no? Ang meaning po doon ay having power or authority. It is also related to possession. Okay, kasi master, servant, pero sa konteksto po ng ancient Near East class tuloy, ito na naman ako para kong teacher. Okay, in the context of the ancient Near East, it is of course master and slave. Kasi iba po yung definition nila ng slave, no? Okay, and master relation during that time. Ngayon po pag master po, may-ari, nagbibigay, taga-provide, etc. Yung slave po, ang expectation sa kanya, loyalty and to give service. At sabi po din, napakahalaga po, no one can have 2 masters. Kasi principle po ng servanthood or being a slave is yung loyalty at paglilingkod. If you are a slave or a servant, dapat loyal ka. Hindi pwedeng marami kang master. Isa lang ang master. Nakatapos ko lang po manood ng Shogun. Okay, kung may Disney Plus po kayo. Okay, yung Shogun po, 10 episodes lang naman. Pero gusto ko siya kasi historical. Tapos grabe yung mga samurai. Yung mga samurai, talagang kung ikaw yung lord nila, ikaw lang talaga yung susundin nila. Hanggang sa kamatayan. Sumuko ang kanilang lord, ang Panginoon nila, sila din. Okay, susunod. Grabe po yung loyalty ng mga samurai po sa kanilang lord, no? At ganito po, no? Sino-showcase po na to kung paano po dapat tayo, no? We cannot serve 2 masters. Pero maging totoo lang po tayo sa sarili natin. Easier said than done. Napakadaling sabihin, pero napakahirap gawin. Ngayon, ang tanong po, who do we serve? Kasi alam niyo po ba na ang greed po, okay, ay very, very subtle. Hindi po natin alam kung tayo po ay greedy. Sabi po ni Tim Keller, no, isa sa mga favorite na authors ko po, no, marami akong libro ni Tim Keller. Nakikinig din ako ng mga sermon niya. Sabi niya po, no, meron siyang series, okay, breakfast series po, no, may fellowship, breakfast fellowship, tapos 7 deadly sins. Lahat daw, maraming attendance. Except sa sin of greed. Kasi akala ng maraming tao, hindi ako ganyan. Kaya, gluttony, yung matakaw daw, marami daw umaattend, ano? Okay, yung tiyan ko din, medyo parang gluttonous na din. Pero yung greed, walang umaamin. Walang may alam na ay greedy. Kaya nga po, no, yung context po, Sermon on the Mount, righteousness, yung mga Pariseo po, nag-iika po sila. Sumusunod sila by the law. Sinusunod nila. Pero, gustong-gusto pa rin nila na mas maraming yaman para sa kanilang sarili. Hindi po ba ganyan din naman yung naging problema ng mga paring Espanyol dito, no? Kasi nakapanood ko lang din ng Gomborza, sorry. Okay, ganyan din, 'Di ba? Kasakiman, gusto nila ng yaman. Pero naglilingkod naman sila sa simbahan. Sa mga Pariseo po, no? Kaya marami pong masasabi ang Panginoon. At grabe po lagi yung description ng Panginoon kapag nire-rebuke niya po ang mga Pariseo. Pansin niyo po, no, woe to you scribes and Pharisees, sabi po sa Matthew
chapter 23, verses 25 to 6. Hypocrites, for you clean the outside of the cup and the plate, but inside they are full of greed and self-indulgence. You blind Pharisee. Okay, first, clean the inside of the cup and the plate, and the outside also may be clean. Grabe po, in just one verse, tumbok na po yung talata na ating tinitingnan. Diba? Greed, self-indulgence, sabi sa mga Pariseo, first, okay, you blind Pharisees. Tingnan niyo po yung paggamit po ng mga salita. Kasi yun din naman ang gustong sabihin ng Panginoon. Okay, kaya tayo bulag dahil hindi natin alam na tayo pala ay sumusunod na sa yaman. Hindi na pala sa Panginoon. Kaya grabe pong paalala to. At hindi lang putos para sa mga Pariseo, hindi lamang putos para sa mga mayaman, pati rin po sa mga mahirap. Kasi lahat po tayo pwedeng maging sakim. Sabi po sa Luke, okay, chapter 12, verses 13 to 15, no? Ito po isang halimbawa nun. Sabi po dun, someone in the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. But he said to him, Man, who made me a judge or arbiter, okay, over you? And he said to them, Take care and be on your guard against all covetousness. For one's life does not consist in the abundance of his possession. At emphasize ko lang po yung huling bahagi, no? Take care and be on your guard against what? All covetousness. Okay, for one's life does not consist in the abundance of his possession. So, pwede po, lahat tayo. Okay, may kaya man tayo o hindi, okay, marami man tayong pera o wala, pwede tayong maging, okay, sakim. Gahaman. Kaya naman po, no, okay, very interesting. Nasabi ko na po to, yung 7 deadly sins po, no, okay. Tandaan po natin to, no, okay, para po maibsan yung ganitong okay, pangyayari sa ating buhay, dapat po, no, ay i-check natin ang ating puso. At ang ganda-ganda po nitong okay, bahagi na to ng historical narrative po na i-share po ng okay, Gospel of Mark. Sabi po dito sa Mark chapter 12 verse 41 to 44, he sat down opposite to the treasury and watched the people putting money into the offering box. Many rich people put in large sums, and a poor widow came and put in 2 small copper coins, which make a penny. And he called his disciples to him, so this is Jesus speaking, and said to them, Truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box, for they all contributed out of their abundance. But she out of her poverty has put in everything she had, all she had to live on. Bumabalik po tayo sa prinsipyo na yon. Kung gusto po nating ibsan ang pagkakasala po natin patungkol sa kaperahan, gawin po natin ang ginawa ng balo. Sacrificial giving. Tandaan po natin yan. Kasi yung mga mayayaman dito, hindi naman sinasabing masama yung ginawa nila, pero dahil excess lang naman yun eh. Sobrang yun sa kanilang yaman. Kaya okay lang yan. Okay, it will not make a dent. Sabi nga nila, no? Kaya hindi man lang nila naramdaman yan. Okay, pag nagbigay sila. Pero yung balo, lahat ibinigay niya. Hindi po naman to sinasabi na, pag sumweldo ko, lahat na ibibigay ko sa church. Hindi po ganun. Alam po ng Panginoon ang ating pangangailangan. Alam po niya na kailangan natin mabuhay. Siya po ang nagbigay ng trabaho at means sa atin para mabuhay. Pero handa po ba tayong isuko ang lahat para sa Panginoon? Kasi yun po ang challenge ng salita ng Panginoon, di ba? O kaya, sino ba ang ating master? O kaya, ngayon, bilang pagbulay-bulay po, no? Kamusta po ang ating pananaw sa pagbibigay ng ikapo or offering sa Panginoon? Ayan. Maganda pong tanong sa atin yan eh. Burden ba siya? Parang, kailangan ko na magbibigay. Or masaya ba tayo na nagbibigay? Ano pa ba ang ating inuuna o pinaglalaanan ng ating kita? Ang Diyos po ba o ang ating sarili?
Ay, may mga needs ako, Lord eh. Kaya baka naman mauna muna yun. Tayo po ba ay naghahangad ng maraming pera? Pag natanong po ito nito, okay, merited. Naghahangad ba tayo ng maraming pera? Bakit tayo naghahangad ng maraming pera? Tandaan po natin yung katotohanan, no one can serve two masters. You cannot serve God and money. Ulitin ko po yan, ha? No one can serve two masters. You cannot serve God and money. A reminder for all of us po, no? Tithe or tithe. Tayo po ba ay nagta-tithe o tithe tayo? Ayaw natin, okay, bitawan ng ating mga pag-aari at yaman. Bigyan ko lang po kayo ng konting testimony. Nung simula po akong nagbigay ng tithes, ay nung high school po ako. Ayan po ulitin ko po nagsimula po akong magbigay ng tithes, high school pa lang ako. Yung allowance ko, bawas na ng 10%. At wala naman po akong pinagsisihan. Hanggang ngayon naman, nagta-tithes pa din naman ako. At dahil ito po ay reminder sa akin, personally, lahat ng meron ako galing sa Panginoon. Ano ba naman yung magbigay ako para sa Kanya? Dahil ito po ay magandang paalala. Siya ang Panginoon ng ating buhay. At kung Panginoon siya ng ating buhay, kapag hiningi niya, willing tayong ibigay. Amen po ba? Amen. At iiwanan ko po kayo ng mga bagay na to. Kasi, di ba, magandang paalala sa atin ng talata. Ang yaman, nagpapakita ng what we value. Kaya it affects our vision. At pinapakita ng yaman, ng pagtrato natin sa yaman, kung sino ba talaga ang ating sinusunod. Iwanan ko po kayo ng quotation galing sa kay Tim Keller. Sabi po dito, a lack of generosity refuses to acknowledge that your assets are not really yours, but God. Ulitin ko po, a lack of generosity refuses to acknowledge that your assets are not really yours, but God's. Isang paalala po, lahat po ng meron tayo sa Panginoon. At kapag hiningi niya, we should generously give back. Kasi kaya din naman niyang i-provide ang lahat sa atin. Testimony po yan ng pamilya natin. Hindi po nagkukulang ang Panginoon. Never po nagkulang. Akala niyo ganito na ako. Kasi mukha lang talaga ako mayaman. Mayabang lang talaga ako. No? Okay, mukha lang. Mukhang mayaman. Pero mayabang lang talaga. Pero, ang totoo po niyan, hindi po nagkukulang ang Panginoon sa amin. Amen po ba? At yan po ang katotohanan. Hindi rin po magkukulang ang Panginoon. Basta siya po ang Panginoon ng ating buhay. Siya ang ating Master. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat dahil hindi lamang sa salita ka namin tatawagin, Panginoon, kundi Panginoon sa aming pamumuhay. Isa na naman pong paalala ang binigay niyo po sa amin sa isang napakahalagang usapin sa bawat isa sa amin na patungkol sa pera. Panginoon, tunay nga po na ang yaman, lahat ng yaman ay galing sa inyo. Pero Panginoon, minsan o madalas, yung yaman na yun ay siya ang aming sinusunod na mas iniisip namin ang aming sarili pag patungkol sa yaman at hindi ka na namin naiisip. Panginoon, sa mga pagkakataon na inuuna po namin ang sarili namin at ginodiyos na namin ang yaman, patawarin mo po kami. At ibalik mo po kami muli sa pagsunod lamang sa inyo. Ang tunay na Diyos, ang tunay na Panginoon na nagbibigay ng lahat ng meron kami. Panginoon, patawarin niyo po kami. At salamat dahil kayo ang Diyos na nagpapatawad at nagbibigay ng paggabay sa aming pamumuhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa amin. Panginoon, tunay nga po, sa bawat desisyon na aming gagawin sa paggamit ng pera, how we spend it, to whom we give it, when we give it, tulungan mo po kami na maalala na kayo po ang Panginoon namin. Ito po dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Sige, maraming salamat sa Panginoon at kay Kuya Ken sa mensahe ngayong umaga. Isang napakagandang paalala po para sa ating lahat na